Okay, so January 3, daily episode 3174, 3175, and 3176. Hindi ho ako nakapag-live kahapon kasi buong Visayas halos brownout dito. At umilaw na siya nung nasa madaling araw, alas 3, alas 4 yata. So, pasensya hindi tayo, kaya hindi ako nakapagtapos ng mga episodes kahapon. Pero bawi tayo ngayon. Tingnan natin kung anong mensahe ni Universe, okay? Una, independent. Pangalawa, mastery. Ito na naman tayo sa mastery. Pangatlo, messenger. Nako. Ayan na. Okay. So, diba, 3 araw na lang simula ngayon, 3 Kings na naman. No? Celebration ng 3 Kings natin. And Happy New Year po sa inyong lahat. Sa mga kaibigan nyo, kung hindi kayo, walang TikTok sa location, nandoon din ho sa YouTube ko, pwede kayong manood doon, no? Ayun. So, ito na yon. Yung una kasing dumating, unang bumagsak na barahan natin is independent, no? Kailangan siguro ngayon taon, sa larangan ng paghahanap buhay, literal, sa pangangailangan natin sa sarili, wag nating iasa sa ibang tao, sa asawa natin, sa magulang natin, or sa mga kapatid natin ang lahat-lahat. No? Kahit sabihin natin yung mga gawaing bahay, paglilinis sa bahay, yung kung meron ng negosyo magulang mo, 'di ba? Hindi porket bunso ikaw, okay lang na hindi ka tumulong at si panganay lagi. So, ganun din kung marami kayong magkakapatid, kailangan bawat isa sa inyo maging independent habang maaga. Kasi, kung nakikita ninyo, yung magulang ng lahat-lahat, di ba? Dumadating sa punto, sa pagtanda, lalo silang nagkakaroon ng maraming sakit, maraming iniinda kasi nung kabataan nila, ang dami din nilang ginawang paghihirap, pagsasakripisyo para maigapang una yung pagkain, yung pag-aaral hanggang sa makapagtapos ikaw, no? Kasi yun yung pangarap ng isang magulang eh. So kung baguhin ninyo sa 2024, wag nyo nang antayin na tumanda pa ang magulang nyo bago nyo tulungan, no? Habang maaga pa, lahat ng mga anak, tulungan nyo nang gumaan ang trabaho ng magulang ninyo. Yung tanging magagawa ninyo, wag nyo silang bigyan ng sakit ng ulo, wag nyo silang bigyan ng palaisipan. Kasi, una doon is, yung priorities nila is yung pagkain araw-araw, allowance sa pag-aaral, bills ninyo sa bahay. Yung iba kasi, walang sariling bahay, nakikitira. Yung iba naman, ang tawag doon, nagre-rent, no? Maraming sitwasyon. So, kung hindi mo pa kaya ngayon na maghanap buhay, tulungan mo magulang mo, no? Na kapag kailangan niya ng pahinga, bigyan mo siya ng pagkakataong makapagpahinga. Huwag mo siyang bigyan ng sakit ng ulo, huwag mo siyang bigyan ng sama ng loob. Ano pa ba? Basta mga ganung bagay. Tapos, kapag nasa school ka, kailangan madiskarte ka, no? Kung merong mga projects na kaya lang din i-secure sa sarili mo, huwag mo nang isabihin sa mga magulang mo, lalong-lalo na kung alam mo na pahirapan din, no? And then, ito naman, pag nandoon naman tayo sa punto ng pamumuhay or sabihin na natin sa mga tao sa paligid, sa mga nagtatrabaho, lahat ng katrabaho mo, may kanya-kanyang suliranin, may kanya-kanyang pasanin sa buhay. So, wag mong sabihin na pagdating ng sahod, kung ikaw mas short, maghihiram ka dun sa katrabaho mo, ay wag ganon. Idisiplinahin mo ang sarili mo na matuto ka. Ito yung mastery. Na wag kang umasa na laging may sasalba sa'yo sa tuwing ikay mawawalan.
Dahil lahat ng tao sa paligid mo may dalang problema, maliit man o malaki. At ito ang mensahe ngayon ni Universe sa inyo. This 2024, no? Kailangan yung buksan ang sarili ninyo, no? Mag-focus kayo, you have to set your priorities. Tanggalin nyo lahat ng mga distractions sa buhay ninyo. At saka, yung para bang, ano mo yung sarili mo, sabihin mo na sa sarili mo na, ito na yung pagkakataon na, hindi ka na magpapakatanga. Ito na yung pagkakataon na, tatanggalin mo lahat ng malas sa sarili mo, lahat ng barang, kulam, sumpa, gayuman na meron ng pamilya mo, negosyo mo, trabaho mo, lahat-lahat. Kasi alam mo, kahit anong dasal na gawin mo, no? Kapag ikay nasumpa o nabarang, nakulam o nagayuma, walang makakatanggal dyan kundi isang ritual lang din. And tandaan nyo, yung barang leading to death kasi. So, posible na may barang na right on the spot, mawawala ka sa mundong ibabaw, or pwede din na dahan-dahan para hindi obvious na sila yung nagpagawa ng barang sa'yo. Ganon din yung paninira nila sa sumpa or sa kulam sa pera, kulam sa pag-ibig mo, yung mga ganon. So, paiba-iba yun eh. Depende sa mga kalaban nyo, depende sa problema na binigay nyo doon sa tao. Kaya sa napilitan na gawin yun, di ba? So, kung ito na may punto na alam mo sa sarili mo na may pagkakamali ka, no? At ikay nabarang, hanggat hindi mo natanggal yan sa katawan mo, hindi magtatagal ang blessings sa'yo. Laging dadaan lang yan sa mga kamay mo, sa buhay mo. Kasi kapag ikay nabarang, kapag sinabi nung kalaban mo na ibarang mo siya, hanggang sa maubos lahat ng ari-arian niya, hanggang sa magupo ang katawan niya sa sakit, hanggang sa dumating sa punto na hiwalayan siya, ganito, ganyan, etc. Depende kasi sa galit ng tao. Kaya, kukulangin ang dasal nyo sa Diyos, lalong-lalo na kung kayo din mismo may kasalanan. So, hindi kasi tatalab yun agad-agad kung wala ka ring pagkakamali. So, mababalik lang yun doon sa nagsira sa'yo kung wala ka talagang kasalanan. Pero kung deep inside, alam mo na may kasalanan ka, kahit anong gawin mo, hanggat hindi mo pinaritual yan, wala talagang saysay. So, kakaumpisa pala ng 2024, kung gusto mong matanggal yung mga kamalasan, barang, sumpa, gayuma, etc. sa buhay mo, ngayon, bago mag First Friday, desisyonan nyo na. Kasi ito ang kauna-unahang biyernes ng taon na kung sakali, gugustuhin ng kalaban nyo na tapusin ang hiningan nyo. And then, umasa kayo. Posible na sa pagtungtong ng alas 12 ng biyernes, ng tanghali hanggang sa hating gabi ng biyernes, yung iba sa inyo, mawawala. No? It's either maaksidente kayo, masugatan kayo, o literal talaga na mawala. No? Ganun na yun. Yung iba naman, sa nakikita ko, yung iba magkakaroon ng mga matinding sakit. Tapos, yung iba, hindi na alam ang gagawin. Kasi parang, yung iba kasi parang lagyan ng selyo yung sarili nyo na hindi makapasok yung swerte, hindi rin makalabas yung kamalasan sa buhay nyo. So, ganun yun. So, ang kawawalan doon is yung sumpa, damay hanggang susunod na mga henerasyon ninyo. So, proceed tayo sa special episode at tignan natin kung ano yung tinutumbok at posibleng mga dahilan kung saan kayo matatamaan.
Enjoy your Wednesday!